Morning! Ay, lunch na pala. Today is election day. Tayo ay iikot-ikot. Punta tayo ng elementary school na pinag-graduatean ko sa Marilao Central School. Check lang natin yung paligid doon, kung kumusta yung mga botante. Pero hindi naman ako doon hindi naman ako doon bumoboto dahil nasa ibang town na ako. So, check lang natin kung masarap mag-ride pagka-election. Nakita ko kanina dito sa amin sa Bulacan, sa bandang DRT. Dami rin nag-ride. Siguro hapon sila buboto. Para ride muna ng umaga. Sinamantala kasi holiday din yun walang pasok sa trabaho. So, check natin yung Marilao Central School mamaya kung kamusta doon. Yan, busy pa rin, lunchtime na pero busy pa rin yung mga presinto dito kasi may elementary school dito sa part na to ng Bukawi, Barangay Bunlo. So merong elementary school doon sila bumoboto, mga taga rito. Yung iba kasi maaga rin pero mas maganda, palagay ko mas maganda yung hapon kasi syempre para malamig na rin, especially sa mga nakakatanda, mas pabor yun kasi iba na rin iba rin yung init ngayon medyo masakit sa balat. Ganda ng sniper, all black. Ito ba yung ABS? Ganda naka racing boy pa siya na swing arm. Hindi ko alam kung sticker ba yun o ganda, linis, tapos stock lang yung pipe kaya tahimik. Dito na tayo ngayon sa gitna ng Marilao Poblasyon. Tapos malapit na yung yung school dito. Konti na lang yung central. Kaya kung papansin nyo, nagta-traffic na kasi papunta na yung mga tao doon. Mga talyer bagay. Pagkaboto naman, masarap din tumambay sa mga shop para magpabuting-ting ng motor. Tatry natin pumasok kung pwede tayo makapasok sa loob ng school, kahit makapag-picture lang dun sa dati naming classroom. Ayan, ito na yung school namin, Marilao Central School. Dito yun. Ayan natin. Ayan, pwede na rito. Bali, baba lang tayo, tapos picture lang tayo. Silipin natin. Ayan, ito yung yan, harap namin. Marilao Central School. Ito na yan. Room ng grade 5, grade 6, tapos grade 5, grade 4. Yan, ito yung room namin. Siyempre magpipicture tayo. Dahil pa rin tao kahit tanghali. Hindi ko alam kung pwedeng dumiretso dun sa loob Kain muna siguro tayo. Siomay tayo. Masarap yan Kuya, ano nga po? Pork siomay. Pwede ba? Magkano po yung assorted? 20 pesos. Ay, sige po. Assorted na lang. Tapos po isang palamig. Bayad po. Thank you po. Yan. Okay, busog na tayo. Kapag siomay na. Siomay at sa malamig 30 lang yun. Mura talaga bilihin dito sa pag malapit ka sa eskwelahan Sibat na tayo dito kasi para makapunta dun sa next destination. Ihatid natin yung rehistro ng isang tropa natin, rehistro ng motor. Hindi siya makapag-ride kasi wala nga rehistro yung motor niya. Paso. So yung pupuntahan natin ay tingin ko mga 30 minutes away mula dito. Yung hahatidan natin ng rehistro. Lapit lang naman yun. Luloob-looban tayo ng Marilao para makita nyo rin doon. Para pag naligaw kayo doon, ito yung ilog ng Marilao. Ito yung laging umaapaw.
kapag ka muulan. Ayan, tinaasan yung bakod, kaya lang syempre lulubog pa rin ito yung barangay Ibayo. Ayan yung lugar na yan, marami akong klase dyan Tapos pag dinretso mo to, lalabas ka ng SM Marilao, MacArthur Highway. Tapos yun, pwede ka ng yun, familiar na kayo dun, makakarating ka na kung saan saan, pakanan, pamonumento, pakaliwa, papuntang Balagtas, papanorte, yan, papuntang Nueva Ecija, Dingalan, yun. So kaliwa tayo rito. Yan, ingat lang kayo rito kasi matutulin talaga rito mga tao. So diretso lang, baybayin mo lang to. Bait ng truck nadaan tayo Shell, ganda ng Dunkin. May rooftop kaya lang walang aircon. Paggabi siguro masarap tambayan yan. So kakanan tayo rito. Ito na yun, yung daanan na yun. Ganda ng XSR. So kanina nga pala, habang nasa ako, kainan ng siomay, may tatlong magtotropa akong nadidinig, nag-uusap. Yung kanina, yung nakita nyo habang nagbabayad ako, nag-uusap sila, tapos silang bumoto So magtatanungan sila, sino binoto mo, sinong ganyan. Tapos yung isa, ay sayang, nakalimutan ko yan. Parang may nakalimutan daw siyang ilagay, no? So iba-iba kasi yung nagiging diskarte ng mga bumoto. Sa akin lang naman to base sa observation ko lang. Yung iba, ilang araw bago yung eleksyon, naglilista na sila ng lahat ng posisyon na pagbobotohan nila. So para pagdating doon, dire-diretso na. Minsan nililista lang nila sa papel. So para wala nang walang regret. Tapos ayun, naisip ko lang din kanina yung regarding sa wala akong sinusuportahang politiko dito sa sinasabi ko na to, So sa akin ay opinion ko lang bilang isang nasa legal age yan. Sa akin siguro yung criteria ng pagbobotohan, iba-iba kasi tayo merong bumabase doon sa mga nagdaang nagawa, yung iba naman nasa future na magagawa base doon sa mga naririnig nila, nakikita sa social media, naririnig ng mga plataforma. Minsan din naman nagiging basihan din yung impluwensya ng pamilya ng isang politiko. Halimbawa, siya ay galing sa ganitong pamilya na may mga nagawa na sa bayan na ganito. So, bibigyan siya ng chance ng mga taong bayan para siya naman yung magpatunay. Pero, at the end of the day, mga tropa, mga pre, hindi natin sila dapat maging dahilan para pag-awayan natin. Na porki yung isang kaibigan natin ay si ganito yung sinusuportahan, yung isa ay si ganon. Hindi to dapat maging dahilan para masira o maapektuhan pati yung pagkakaibigan natin. Dahil kaya nga tayo binigyan siguro ng tigi-tigi isang boto lang kada eleksyon para magamit yon base doon sa kakayanan ng isip natin. Yung time siguro para i-influence yung bawat isa during campaign period din, or pwede mo siya kausapin ng maayos na baka gusto mong iboto sa ganito, pwede mong i-share kung ano yung pinaglalaban mo tungkol doon sa politiko sinusuportahan mo. Pero not to the point na pagmumukhain mo siyang mas mababa ang pag-iisip kesa sa'yo. Kasi syempre, kaibigan pa rin natin yan kamag-anak pa rin natin yan. The end of the day naman, bumoto tayo at hindi, may mananalo dyan. Pero mas masaya nga naman na masuportahan mo yung politikong gusto mo base doon sa paniniwala mo, sa kakayanan na meron siya. Mas walang pagsisisi yun, mas masarap matulog sa gabi. Kung manalo, masaya. Kung matalo, wala na lang bitterness, wala na lang tirahan sa social media, wala na lang awayan. Dahil yung mga taong bumoto dun sa mga nanalo, may mga kanya-kanya sila nakikita dun sa mga politiko sinusuportahan nila. So huwag sanang maging dahilan yon para, alam mo yon, magkaroon tayo ng problema sa isa't isa. Kasi kanina iba na yung naririnig kong usapan sa kanila kanina, medyo nagtatalo, parang sinisisi nung isa yung kaibigan niya na dapat binoto mo sa ganyan, ganyan. Sinasabi niya minsan ka lang boboto, first time mo pa naman. Yung isa first time daw niyang boboto sa konsyel tsaka mayor. So yun, sa dulo ng araw, pag nag-declare na yung mga panalo,
I'm hoping na lahat tayo ay magkakaibigan pa rin, ano man yung mga sino man yung mga sinuportahan natin mga politiko. Respetuhin natin kung ano yung desisyon nila, dahil isip nila yan eh. Magpasalamat na lang tayo sa mga panahon na kapag tayo nagsasalita tungkol sa mga politiko natin, hindi nila sinisiraan yung mga sinusuportahan natin. At sa halip ay pinapakinggan lang nila tayo ng tahimik. Hindi sila nagkakaroon ng violent reaction, hindi nila tayo kinakat, hindi nila tayo pinuputol. Alam mo yun? Okay na yung ganun kaysa siraan natin yung bawat isa, tapos ang mangyayari pa, magkakaroon pa ng tension sa isa't isa. Parang di naman maganda yun. So kung ano man yung consequence ng lahat ng resulta ng mga botohan ngayon, so be it. Dahil ayun, yun eh, kumaga nangyari na ang nangyari. Kumaga tama na yun. Basta dapat walang maging pagsisisi, walang maging pag-aaway, maging masaya na lang kung saan naging desisyon ng bawat isa. At lumaban ng patas, syempre magtrabaho ng patas, piliin yung pinakatama palagi, kasi yung pamahalaan nandyan naman yan, nandyan sila para gawin yung mga gampanin nila. May mga ilan sa kanilang gumaganap din ng mga tungkulin nila ng maayos. Siguro may mga nasisilip lang tayo, mga mangilan-ngilan na sa palagay natin hindi nagagawa ng sapat yung mga tungkulin nila. Pero syempre tayo pa rin yung mag-aayos kung ano yung magiging kakainat na natin. So yun lang, sana matapos na to, kasi nakakapagod ng di ba, yung dami nag-aaway, alam mo yun. Minsan imbis na gusto mong mag-good vibes, kaya ka social media, pero nakikita mo na nagbabanatan. So tama na sana after na ito. Ito ay San Gabriel na, hindi ako nagkakamali kung saan yung boundary nila, pero ito ay Barangay San Gabriel ng Santa Maria. Try nating dumaan sa pare natin, si Kiko Robert, pinakamayaman sa mahabang araw. Dahil tanghali na, kakain muna tayo bago natin ihatid yung dokumento ng ating kaibigan. Kain tayo sa may syempre doon tayo sa may aircon, init eh. Tayo sa Burger King. Sige, order lang tayo ng isang mabilis, tapos okay na, kain lang tayo. Tapos na tayo mag lunch sa Burger King. Tuloy na natin yung lakad natin, dali na natin yung rehistro ni tropa, tapos tingnan yung lagay ng ibang mga bumubuot na nating mga kababayan. Sarap kumain din pagka nag-ride ng konti. Dapat lang hindi ka masyado magpapakabusog, syempre, kasi matatagtag ka sa biyahe Kailangan yung lang, saktong kain lang, yung para maibisan lang yung yung pagod. Dito na tayo sa crossing ng Kaypumbo. Pagka dumiretso ka dyan, DRT din yan. Malapit na lang din dyan, mga isang oras, ganyan. Dati mahigpit dito, inaalala ko, kapag mumumotor ka, kailangan dito lagi ka naka-helmet. As in, kahit mamamalengke ka lang, dapat naka-helmet ka. Ewan ko ngayon, siguro mukhang lumuwag naman ng konti. Nag-iba na siguro yung patakaran. Maraming umu-overtake ng alanganin. Tala, ingat ko. Kaka-KFC na dito. Meron na. Ba't pala dyan na lang tayo kumain Bira. Hindi ko naman alam. Mystical Rose School. Ayan. Ito yung private school na sinasabi ko. Tapos ito yung
Government school sa kanan, kay Pumbo Elim. Hanggang gabi pa naman yata yung cut off ng Botohan, so pwedeng mag-relax muna talaga. Kahit mamayang hapon na nga eh, pwede pa rin eh. Yung mga tapos na, pwede nang gumala, pwede na mag-ride. Dami oh, busy. Mamaya doon na tayo sa kabila dadaan. Nakita pa natin yung mga kasama natin sa basketball dati, sila Wendell tsaka sila Andre. Shout out to you. Si Andre, bata pa lang, magulang na. Magulang sa basketball. Lapit na tayo dun sa pagpahati na natin ng rehistro. Nabulol pa nga. Pagkaabot natin ng rehistro, ikot tayo pa ganon para matesting naman natin yung ibang daan. So yun, naibigay na natin yung papel na kailangan ni tropa. Pabalik na tayo ng bahay para makapahinga na. Okay na yun. At least natanggal ang kate. Nahangina ng konti. Ganda ng panahon no. Sarap sana dire-diretsuhin to kaya lang wala tayong kasama wala tayong kadaldalan Uwi na lang tayo magpahinga. Buting-ting na lang tayo ng motor. Tingnan kung ano pwedeng mga pihit-pihitin. Tapos mamaya maglulubo ko ng kadena. So yun lang ang vlog natin ngayong election day. Ang wish natin ay maghapon matapos to ng safe, walang nangyaring aberya, tapos walang samaan ng loob after ng mga result na lalabas, at maging cool lang ang lahat doon sa resulta ng botohan, dahil tayo rin naman yung nagkambagan dyan sa resulta ng eleksyon na yan. So ayun, peace and chill lang kayo para masaya lang ang buhay. Magpapatuloy tayo lahat after nitong eleksyon na to. Kanya-kanyang trabaho ulit, kanya-kanyang grind after today. So yun, ingat, bye bye.